Sa mga biyaheng Baguio ngayong Semana Santa, may bakasyon lane sa lungsod para mapabilis ang biyahe patungo sa mga pasyalan. Malaking tulong yan para sa mga biyaheng Atok Benguet kung saan kita ang tatlong pinakamatataas na bundok sa Luzon. Saksi si Mav Gonzalez. Pang-postcard na tanawin, natahimik at mas malamig ang simoy ng hangin? Kung yan ang trip mong bakasyon, pwedeng bumisita sa Atok Benguet, 2 oras lang mula sa Baguio City. Isa sa mga dinarayo rito ang Northern Blossom Flower Farm. Kahit saan ka lumingon, hilihilera ang makukulay na bulaklak. Sikat dito ang kakaibang cabbage roses. May view deck at mga photo spot din para sa mga turista. Bukod sa malamig yung hangin, ang ma-e-enjoy mo talaga dito sa Flower Farm ay yung view ng nature. At isa sa mga makikita galing dito ay yung Mount Pulag, ang highest peak ng Luzon at isa sa mga paboritong hike spot. Holy Week din naman, kaya dumiretso na kami from Baguio. Konti pa lang, kaya hindi pa ganun ka-traffic. So beautiful, very colorful at saka very helpful ang mga tao dito. Dinarayo rin dito ang highest point view deck, kung saan kita ang tatlong pinakamatataas na bundok sa Luzon at maliliit na version ng rice terraces. Kanina inabutan namin ang pamilyang ito mula Coron, Palawan. Naninibago po kasi sa amin po sa provinces, pabago-bago po yung klima at mainit po. So parang nag-aada pa po kami sa lamig. Trinay lang po namin ngayong Holy Week na may iba naman po para mountains naman po yung makita namin. May tour group din ng mga foreigner na mula rito ay tutuloy na sa Baguio. So I'm from the UK and we have quite a large Filipino community in Leicester and everywhere else I've worked, and all the Filipino people have absolutely lovely things to say about their country. They're obviously biased, but I had to come over here and check it out for myself. You were telling the truth as it turns out. It's fabulous. Is there anything you're looking forward to in Baguio? 100%. The shopping. First thing on the list is the shopping, but also I just want to try the night markets. Definitely all the art and culture, the museums. Para sa mga plantito at plantita, dito mura ang mga halaman at bulaklak. 20 pesos lang ang succulents, habang 50 pesos ang cactus at herbs. Pwede ka rin mag-uwi ng sarili mong maliit na pine tree sa halagang 400 pesos. Sa mismong Baguio naman, nagtalaga ng bakasyon lanes ang City Hall. Mga pwedeng daanan para bumilis ang biyahe. Yung vacation lanes, ma'am, is yun yung mga alternate route. So, if you do not have any business dito sa mismong sentro ng Baguio, you wanted to visit lang, yung pupunta ka ng Strawberry Farm o dun sa Atok, you can make use of the vacation lane. Kung galing kayo ng Cannon Road papuntang Marcos Highway, pwedeng dumaan sa Balakbak Circumferential Road tapos sa Suelio, Santa Lucia. Pag paakyat ka naman ng La Trinidad at Sagada, pwedeng dumaan sa Nagilian Road galing Marcos Highway. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 4 po na magkakaanak ang nalunod sa balon sa barangay Tiayon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa pahayag ng pamilya ng mga biktima, lumalabas na nais sanang kunin ng isa sa mga biktima ang martilyo at chisel na matagal nang nasa balon na 28 talampakan ang lalim. Nang bumaba ang biktima, nakuryente siya at nahulog matapos mabitawan ang hinahawakan lubid. Sinubukan siyang sagipin ng iba pang mga biktima ngunit maging sila nakuryente at nahulog. Lumalabas sa investigasyon na ang nasabing balon ay may naka-install na submersible pump. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nakaranas ng ground fault ang nasabing submersible pump na naging dahilan sa pagkakuryente at pagkalunod ng mga biktima. Inalmahan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pinayagang dagdag singil ng Energy Regulatory Commission. Mas mababa kasi ito sa kanilang inaasahang rate increase. Saksi si Maki Pulido. Tinutulay man nila ang kuryente mula sa mga planta hanggang sa mga kabahayan. Sabi ng National Grid Corporation of the Philippines na isang pribadong kumpanya, nagnenegosyo rin sila. At tulad ng ibang mga negosyo, kailangan daw nilang kumita. Kaya ngayong itinatakda ng Energy Regulatory Commission ang matagal nang naantalang papayagang taripa para sa taong 2016 hanggang 2022, 12.15% na pagtaas sa weighted average cost of capital o WACC ang gusto ng NGCP. Interest or kita namin kasi highly regulated kami. So ang nire-recover lang namin is expenses. Yan na yung pinaka-markup which is called the weighted average cost of capital and it's ERC who determines it.
Wala pang pinal na utos ang ERC pero sa public notice, nalaman ng NGCP na 11.33% sa halip na 12.15 ang papayagang singilin nila kaya umaalma ang NGCP. If you masyadong mababa yung return on the capital, hindi yan makakaganda sa negosyo and that may have an impact in the required investments para suportahan yung direksyon ng gobyerno para sa economic recovery at pati dun sa energy stability. Wala pang pahayag ang ERC pero kung ang Power for People Coalition daw ang tatanungin, dapat nga mas babaan pa. Ano man daw kasi ang payagang isingil ng NGCP, nangangahulugang taas singil sa kuryente dahil ipapasa ito sa electricity consumers. Dapat nga mas mababa. Kumpara doon sa napakadaming problema sa serbisyo nila, yung interconnection, sobrang ng burden ngayon ng electric consumers. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Isang Chinese vessel ang tumaob sa dagat sa Rizal, Occidental Mindoro. Dead on arrival sa ospital ang isang Chinese national. Batay sa ulat ng mga pulis, naghahanda ng pumalaot ang barkong may kargang buhangin kaninang hapon nang biglang tumagilid hanggang sa tuluyang tumaob. 23 ang sakay ng barko. Ligtas ang 6 na Pinoy at 7 Tsino. Patuloy ang search and rescue operations sa iba pang sakay. Inaalam pa ang dahilan ng pagtaob. Delikadong pangaharang ng intensyon umano ay mambangga. Ganyan inilarawan ng PCG ang panibagong tapatan ng barko ng Pilipinas sa China malapit sa Bajo de Masinloc. Na-monitor din ang isang Chinese research vessel sa EEZ ng Pilipinas sa Gawing Batanes. Saksi si Tina Panganiban Perez. China Coast Guard Vessel 21612. Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra. Ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard muling nakatapat sa West Philippine Sea ang barko ng China Coast Guard. Mahigit 130 nautical miles mula sa Zambales, pasado alas 10 ng umaga kahapon. Ni-radio challenge ng PCG ang barko ng China at sagot ng CCG, This is China Coast Guard Vessel 21612. China has indisputable sovereignty over the Guanyin Island and its adjacent waters. ang Huangyan na tinutukoy ng China Coast Guard. Tawag nila sa Bajo de Masinloc na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at mahigit 36 nautical miles mula sa kinaroroonan ng dalawang barko. Ayon sa PCG, binilisan ng barko ng China ang takbo nito at hinarangan ang daanan ng BRP Cabra. They really intend to ram and collide with the Philippine Coast Guard vessel. And again, because of the seamanship skills ng ating commanding officer, who is a female officer, at ng kanyang mga crew, we were able to prevent the China Coast Guard from directly ramming our Coast Guard vessel. Tumanggi ang PCG na idetalya mga susunod itong hakbang, pero naniniwala itong hindi na palalalain ng China ang tensyon. The moment that they elevate the tension, it might get the attention of the international community. So, ma-disrupt yung plano nilang normalization of illegal patrol. Kanina naman, muling na-monitor ng PCG ang Chinese research vessel na Zhongshan Dashu sa loob ng EEZ sa Batanes. Anila, paglabag yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea at Philippine Maritime Zones Act. It entered the exclusive economic zone of our country last April 2. And then since April 3, they came up with this reverse navigation pattern. Out of more than 10 times that we conducted radio challenge, the Chinese research vessel never responded. Tingin ng National Maritime Council, pilit ginagawang normal ng China ang panghihimasok sa maritime zone ng bansa. They're trying to do these things under the cover of legality. Our Coast Guard is doing very well by counter-challenging them. Ikinababahala rin ng NMC ang mga drone na natagpuan sa dagat ng Pilipinas. There is a 55 to 80% likelihood that this was deployed by the Chinese Communist Party. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit data through satellite communications to a station on land, to a mothership, or to other drones. Ilan sa electrical components ng drone gawa raw ng Chinese defense companies. Ang SIM card naman na nahanap, huling nag-transmit daw ng data papuntang mainland China. There was an iridium transceiver
with serial number HWA Create. HWA Create is a company that focuses on defense, civil, government, and industrial solutions, the headquarters of which is in Beijing. There was a China Telecom SIM card. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nasa Pilipinas na ang anti-ship missile system ng Amerika na gagamitin sa Balikatan Exercises ngayong taon. Di tinukoy ni Balikatan Exercises Director Michael Lohico ang lokasyon ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis, isang anti-ship missile system na ginagamit mula sa kalupaan. Unang inanunsyo ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth ang pagpapadala nito sa pagbisita niya sa bansa nitong Marso. Tinanong naman ang Amerika kung mananatili ang Nemesis sa Pilipinas pagkatapos ng balikatan, gaya ng Typhoon missile system na pinadala rin para sa military exercises noong 2024 at ilang beses nang inalmahan ng China. Sabi ni Colonel Do Krugman ng U.S. 1st Marine Expeditionary Force, depende yan kung kailangan ang Nemesis sa mga susunod na pagsasanay sa bansa. Kinuyog ng mga residente ang isang lalaki matapos mang-hostage ng isang batang babae sa Parañaque City. Saksi si Jomer Apresto. Kuha ang video na yan sa bahagi ng Barangay Don Galo sa Parañaque City nitong linggo. Makikita ang isang lalaki na bigla na lang sinunggaban ng isa pang lalaki hanggang sa kinuyog na siya ng taong bayan. Nakatakbo pa palayo ang lalaki pero na-corner siya ng mga tao at muling kinuyog. Ayon sa pulisya, hostage taker ang lalaking ginulpi sa video. Habang ang lalaki na unang sumunggab sa suspect, isang pulis na nakasibilyan. Bago ang insidente, makikita ang 43 anyos na suspect na pumasok sa Bulungan Public Market pasado alas 12 ng tanghali. Paglabas niya, bit-bit na niya ang 2 taong gulang na babaeng biktima na katabi noon ng kanyang magulang na taga-tiktik sa palengke. Sinubukan pang pigilan ng mga tao ang suspect pero hindi sila gaanong makalapit dahil may nakatutok na kutsilyo sa biktima. Bigla na pasugod dito yung tatay mismo ng bata at humingi po ng sukulolo sa amin. Dala-dala kasi nila yung anak nila doon. Biglang napadaan itong suspect at biglang tinangay yung anak nila. Umabot sa mahigit 1 oras bago tuluyang nasagip ni Patrolman Samuel Melad ang biktima sa bahagi na ng tulay. Mahigit 1 kilometro ang layo mula sa palengke. Nagtamo ng mga galos sa biktima. Sugatan din ng pulis matapos niyang awati ng mga gumugulpi sa suspect at makuha ang kutsilyo na nalaglag nito. Masaya kasi safe yung bata. Kasi yun lang po talaga nasa isip ko, yung maligtas yung bata po eh. Kasi nung nasa tulay po, yun nasa isip ko nun po eh. Tatapon niyo yung bata dun sa may dagat. Ayon pa sa pulisya, 1 oras bago ang pagdukot sa batang biktima, isang lalaki ang tinangkapang i-hostage ng suspect. Maswerte at lumaban daw ang lalaki. Sa panayam ng GMA Integrated News sa suspect, sinabi niyang galing siya ng Samar at 2 linggo pa lang siya sa Metro Manila. Mamamasukan daw sana siya bilang construction worker. Pero balisa raw siya dahil naghiwalay sila ng kanyang asawa. Ang kutsilyong ginamit niya sa pang-hostage, napulot umano niya sa tabing dagat. Nagsisisi ang suspect at humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Siyempre, hindi mo gusto maghiwalay kayo ng asawa mo. Sobra sirang pagsisisi ko. Maharap ang suspect sa patong-patong na reklamo tulad ng serious illegal detention, child abuse, alarm and scandal at illegal possession of bladed weapon. Sumailalim naman sa assessment ang biktima kaugnay sa trauma na posibleng iniwan ng suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Isang lalaki ang patay matapos ilang beses barilin sa isang KTV bar sa Santa Barbara, Iloilo. Lumalabas sa investigasyon na kumakanta ang biktima nang biglang i-cancel ng suspect para siya naman ang makagamit ng videoke. Pero gumanti ang biktima at nag-cancel din
Ang suspect naman ang kumakanta. Posibleng ito raw ang naging dahilan kaya binaril ng suspect ang biktima. Nagtamo ng 4 na tama ng bala ang biktima na agad niyang ikinasawi. Ayon sa pulisya, wala namang dating alitan sa pagitan ng biktima at suspect at doon lang nagkita sa KTV bar. Patuloy pang pinaghahanap ng pulisya ang gunman. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ang isang lalaking nagpapanggap na abogado. Ang isa sa mga complainant, natangayan daw ng mahigit ₱250,000. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Walang kaalam-alam ang suspect na ang meeting pala na ito na pinatawag ng isa sa kanyang mga complainant sa isang coffee shop. Patibong pala ng mga pulis para siya'y madakip. Karapatan po kayong manahimik, karapatan po kayong nawalang bigo. Inaresto ang lalaking ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong estafa at usurpation of authority. Ayon sa San Juan Police, inireklamo ang suspect na nagpapanggap daw na abogado at nagpipresentang makakatulong sa mga problemang legal ng kanyang mabibiktima. Noong 2019 po ay nagkaroon to ng kaso sa Santa Maria, Bulacan at noong 2024 po ay nagkaroon din po ng same case pero po sa Pasay City naman. Meron pong kaso, dismiss na. Anong masasabi niyo? Talagang involved ba kayo rito? Ginagawa niyo yung ganitong racket? Hindi po. Eh ano yun? Ba't kayo kinakasuhan? Anong totoo rito? No comment na muna po ako. Isa si alias Sheila sa mga nagdemanda sa suspect matapos daw nitong tangayin ang higit sa 600,000 pesos niyang savings. Maayos ang bihis, nakabarong. Talagang tindig pong abogado. Sabi niya matutulungan po daw niya ako. Problema sa lupa ang inilapit ng biktima sa suspect na nagyabang na raw agad na may koneksyon siya sa mga ahensya ng gobyerno. Pero mula 2022 nang kanya itong makatransaksyon hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Na-depress po, tsaka yun. Siyempre, alam niyo naman po kung paano kumita ng pera. Sana wag masyadong agad nagtitiwala. Mahirap po. Masakit. Kayo ba'y abogado talaga? Graduate lang po. Meron mo kayong lisensya para mag-practice ko? Wala po, wala. Ba't yung ginagawa nyo? Tulong lang, nilapit lang po, tulong. Paalala ng pulisya sa publiko, lalo doon sa mga makikipagtransaksyon sa mga abogado. Verifikahin po ng maayos ang identity po at ang background po ng ating mga kausap. Huwag po tayo basta maniniwala sa kanila at hingin po natin yung credentials nila kung sila'y totoong mga professional. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Patuloy sa pagbabantay ang COMELEC sa mga kumakandidato para sa eleksyon 2025. Ang isang tumatakbong alkalde, inisyuhan ng show cause order dahil sa posibleng paglabag sa resolusyong nagbabawal sa racial discrimination. Saksihan sa aking report. Ibinahagi ng Commission on Elections o COMELEC sa media ang videong ito ni Councilor Edita Manguera habang nangangampanya sa Pasay City. Tanggalin na natin ang para wala nang amoy sibuyas na naliliwa sa Pasay City. Sabi ng show cause order na inisyu ng COMELEC kay Manguera, posibleng nilabag niya ang resolusyon ng COMELEC na nagbabawal sa racial discrimination. Binigyan ng COMELEC ng 3 araw ang konsehal para magpaliwanag. Sabi ni Manguera na tumatakbong mayor ng Pasay City, bukas siya maglalabas ng pahayag. Inilagay naman sa ilalim ng COMELEC control ang Buluan, Maguindanao del Sur dahil sa serye ng shooting incident at karahasan doon. Ayon sa COMELEC, nangangahulugan ito na madaragdagan ang security forces sa lugar. Pinag-aaralan pa ng COMELEC kung kailangang isailalim din sa COMELEC control ang local government. Talagang tumataas ang bilang ng mga insidente ng karahasan dyan sa Buluan, Maguindanao. May mga ganun na pinagbibintangan na yung private armed groups at yan, umiikot-ikot at siya nag-aasik ng lagim dyan. Pero maliban dyan, syempre hindi rin natin madidiscount yung posibilidad na meron din na ibang grupo na nagtitake advantage itong mga ganitong klase na sitwasyon. So ang sa amin, gusto namin na mas mapigilan kaagad dyan sa paglalagay na sa COMELEC control.
Inilahad din ni Garcia na dahil sa mga karahasan sa iba't ibang panig ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, inirekomenda ng isang COMELEC committee na alisin sa pwesto sina Regional Director Romeo Macapaz, Maguindanao del Norte Provincial Director Colonel Eleuterio Ricardo Jr. at Maguindanao del Sur Police Provincial Director Colonel Ryan Bobby Paloma. Ayon sa COMELEC, dahil umano yan sa patuloy nilang kabigo ang aksyonan agad ang security detail request ng mga COMELEC personnel. Kabilang ang para sa pumanaw na election officer na si Maceda Abu. Humiling din daw ang COMELEC ng threat assessment sa election officials noong December 2024 pero hanggang ngayon wala pang report. Bilang pagrespeto sa Philippine National Police bilang isang organisasyon, ayaw po nating ipuwersa yung sarili namin at titingnan na namin kung ano magiging aksyon po ng PNP. Iko-convey ng komisyon yung mismong sentimiento nito bilang sentimiento ng komisyon as adopting the sentiment of the committee. Hininga namin ang pahayag ang PNP, ganon din sina Macapaz, Ricardo at Paloma pero wala pa silang tugon. Kaugnay naman ang inisyong show cause order ng COMELEC sa 4 na local candidates sa Masbate dahil sa paggamit umano ng emergency alert message sa pangangampanya. Sasagutin daw ito ng kampo ni gubernatorial candidate Richard Ko. Ayon sa Provincial Legal Officer ng Masbate, dahil may show cause order na, ay hindi sila pinapayagang talakayin pa ang issue. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng 3 pang kandidato. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 2 araw bago ang campaign break, tuloy sa kampanya ang ilang senatorial candidate para ipaliwanag ang kanilang mga adhikain. Ating saksihan. Dagdag benepisyo para sa mga PWD ang tututukan ni Attorney Angelo de Alban. Programa para sa mga mangingisda ang isusulong nina Mimi Doringo, Modi Floranda, Jerome Adonis at Teddy Casino. Kasama rin nilang nag-ikot sa Tacloban sina Representative Franz Castro at Liza Maza. Nag-motorcade at dumalo sa rally sa CDO at Misamis Oriental si Senator Bongo. Nasa pagtitipon din si Philip Salvador at Senador Bato de la Rosa. Murang pagpapaospital ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Infrastruktura at programang pangkabuhayan ang tinutulak ni Manny Pacquiao. Nag-ikot si Kiko Pangilinan sa palengke ng San Jacinto, Pangasinan. Sa Manggi, Ilocos Norte naman, nag-ikot si Ariel Querubin. Humarap naman sa mga lider ng kabataang barangay si Senator Francis Tolentino. Pagsasabatas ng 200 pesos legislated wage hike ang pangako ni Bam Aquino. Proteksyon ng indigenous people ang tiniyak ni Representative Bonifacio Busita. Dagdag pondo sa edukasyon at kalusugan ang diniin ni Representative Arlene Rosas. Kasama niya sina Amira Lidasan at Nars Aline Andamo. Mga tribal leader ang kinausap ni Allen Capuyan sa Misamis Oriental. Women empowerment ang isa sa advokasya ni Senator Pia Cayetano. Giniit ni David De Angelo ang paglaban sa political dynasty sa isang forum. Kasama niya si Attorney Luke Espiritu at Roberto Balyon. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Pumalo sa 50 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw na naitala sa Los Baños, Laguna. Pinakamataas na damang init yan na naitala ng Pag-asa mula nang mag-umpisa ang monitoring ng heat index ngayong taon at mula na ideklara ang dry season. Bukas, posibleng ganyan pa rin kataas ang heat index sa parehong lugar. Inaasahang nasa danger level din ang iba pang bahagi ng bansa. Ingat mga kapuso sa banta ng heat stroke, lalo na kung di talaga maiiwasang lumabas kahit tirik ang araw. Aabot naman hanggang 41 at 42 degrees Celsius ang damang init sa Metro Manila. Sa mga babiyahe naman o may lakad ngayong weekend, Holy Week, naritong muli ang special weather outlook ng Pag-asa. Mula Miyerkules Santo hanggang Easter Sunday, magtutuloy-tuloy ang mainit at maalinsangang panahon. Pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan dahil sa localized thunderstorms. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.